Panginoon. So, ngayong umaga, let's continue yung ating lesson about steadfast and true. Last Sunday, na-share ko about steadfast. At isang nakakatuwa dito sa pinag-aaralan po natin, yung steadfastness at yung pagiging totoo ay karakter ng ating Panginoong Diyos sa pinaglilingkuran. And it is also His desire na makita ito sa kabuhay ng kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. So yan po yung desire ng Panginoon. So review lang natin yung pinag-aralan natin nung last Sunday. Sabi niyo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niyo doon, therefore my dear brother, okay, sabi niyo doon, be steadfast, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Tayo nga po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito sa pagkakataon na binigay mo sa amin para ikaw ay patuloy na papurihan, parangalan at itaas sa aming buhay. Marami pong salamat dahil ang araw po nito, araw ng celebration. We are all here, O God, because of your goodness, because of your grace, love, and mercy. At mula po sa aming labi, sa aming puso at isipan, nais ko po namin pasalamatan. Maging sa pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, hayaan mo na ito ay magsilbing kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay. Magkaroon kami, Panginoon, ng mas malinaw na pagkaunawa mula po sa inyong mga salita upang anumang pagsubok, circumstances sa aming pagdaanan, alam po namin na kami ay mananatiling naging matagumpay, Panginoon, sa buhay po na ito. Lord, we acknowledge your presence in this place, for apart from you, wala po kaming magagawa. Ikaw lamang ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Steadfast and true. Last Sunday, tinignan po natin yun, no? Yung word na steadfast, na ang ibig sabihin is firmly seated or established. Okay, ibig sabihin yung pagiging firm natin at solid, yan ay tumutukoy doon sa katangian na dapat meron ng isang mananampalataya. At sabi niya dito, being steadfast, represent yung spiritual resilience ng isang tao. So, meron tayong resilient tayo spiritually, not because of what we do for God, but what He has done for us. Amen? Yes, amen. At sa pamamagitan nun, nagkaroon tayo ng bagong identity. We are forgiven, we are new creation, we are loved by God. Kaya nga sabi ni Auntie Janet kanina, bakit nung pagpasok niya dito sa church, parang bigla siyang nanghina, and she has to remind yung kanyang sarili that the identity that she has. Amen. So kasi pagka hindi natin papaalalahanan yung sarili natin, okay, kung sino talaga tayo sa harap ng Panginoong Diyos, may tendency na pwedeng mabago yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, and at the same time, yung paniniwala natin kung yung ginagawa pa natin para sa Panginoong Diyos ay okay pa o hindi na. Di ba? Kapag alam natin yung identity natin, naniniwala ako makakatulong to para mas maging steadfast po tayo. And bukod doon sa identity o yung tinatawag na who you are, meron din tayo tinatawag na whose you are. Okay, kanino tayo? Okay, belong tayo sa Panginoong Diyos. Anak po tayo ng Diyos. At yun yung nagpapatunay na resilient tayo spiritually. Dahil alam natin yung identity natin in Christ at alam natin kung kanino tayo. Okay? So, yung context ng 1 Corinthians chapter 15 is about the resurrection of Jesus Christ. At kung hindi nabuhay na muli si Jesus Christ, okay, very shaky yung ating pananampalataya. Yung ating ginagawa, okay, nakadepende lamang sa kung ano yung nangyayari sa paligid natin at hindi sa kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin nung namatay si Kristo sa cross at pagkatapos ay muling nabuhay. May basihan po yung ating pananampalataya. That is how we know na steadfast po tayo bilang isang mananampalataya. Being steadfast, at ngayon naman ay yung remaining steadfast, okay, is to anchor our hearts in God's promises. Pag sinabing God's promises, it talks not only doon sa mga blessing na natatanggap natin materially, but most especially the promise of His presence, that He will never leave us nor forsake us. Amen po. God's blessing and His promises. Okay? Ng kanyang presensya ay inseparable yan. Not unless hindi natin ma-recognize yung presence ng Panginoon. Kaya we should always recognize God's presence, ano man yung blessing na meron po tayo. Amen. So, steadfast and true. Okay, sabi niya dito, be steadfast and immovable.
Ngayon, tignan po natin yung true. Tignan natin yung word na immovable. Okay? Last year, yung ating team ng celebration ng church anniversary ay yung, ano yung team natin last year? Pillars. At para bang nakapokus tayo doon sa kung paano mapapalago yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin, and at the same time kung paano natin gagamitin yung buhay natin para marami pa tayong mas mabahaginan ng pagmamahal ng Panginoon. Pero ngayong taong ito, sandali, kailangan natin magkaroon ng evaluation and at the same time mag-slow down tayo. Okay? Not to the point na para bang nag-give up tayo dun sa kung ano yung pinakita ng Panginoong Diyos, but we have to examine ourselves. We have to evaluate our stand, our position. Okay, we have to evaluate yung spiritual maturity ng bawat mananampalataya. Amen po. At yung pag-i-evaluate natin dito, ang basis natin ay yung character ng Panginoong Diyos na steadfast and true. Praise God. Ano ba yung isa sa mga basihan para masabi natin na tayo spiritually ay talagang matured na? Okay. So, isa po ito, yung pagiging steadfast at pagiging totoo. At ito yung encouragement ni Paul sa mga taga-Corinthians, na sabi niya dito, be steadfast and immovable. Yung Greek word po ng immovable, ang ibig sabihin niya ay ametakinetos. Yan. Hindi ko na ulitin, baka mamali pa. Which literally translates to unmove its place or not subject to change. Not to be moved from its place. Okay, kapag i-apply natin to sa ating buhay bilang mananampalataya, okay, ipinapakita nito na yung pagiging immovable po natin ay nagpapakita ng pagiging totoo sa kung ano yung pinaniniwalaan natin bilang isang Kristiyano. Amen. Amen po. Amen. Nagpapakita ito ng authenticity. Hindi parang superficial na performative na faith. Amen. Okay. Yung pagiging immovable natin, ayan. Ito po yung pagiging totoo ng isang mananampalataya. Totoo tayo sa kung ano yung pinaniniwalaan natin at yung pinaninindigan po natin. And being steadfast, speak to our stability, being solid and firm. Yun po yung steadfast. But while being immovable and true, reflects our integrity. Your character reveal sa kung ano yung ginagawa natin in the dark, sabi ni D.L. Moody. Kaya kung sino tayo sa dilim, kung sino tayo sa liwanag, at parehas, yun yung integrity, yun yung character ng isang tao. At yun yung pagiging totoo. Amen. So, steadfast, sa Greek word sabi niya, hydrios, firm and settled. At yung immovable, ametakinetos, incapable of being moved, altered, or changed. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagbago ka na ba? O hindi ka pa rin nagbabago? Amen. Dalawang ibig sabihin nun, hindi tayo nagbabago ng pinaniniwalaan natin sa kung ano yung tama mula po sa salita ng Panginoong Diyos. That is immovable. Praise God. Alam nyo, nakakalungkot yung nangyayari ngayon sa Senate, di ba? Na dati may mga senator na ang pinaniniwalaan nila ito, pero ngayon, nakikita natin, nagbabago na sila ng pinaniniwalaan. May mga senator nag-confess na, okay, ito yung paniniwala ko, ito yung paninindigan ko, but because of the pressure, we don't really know. Nakita natin may mga pagbabago sa desisyon nila ngayon. Kaya nga, ang gulo-gulo ng Senate. Kaya let's continue to pray for our nation, most especially those who are in authority. Yung mga nasa Senado po, pag-pray po natin. We don't really know kung sino ba talaga yung
papanigan natin dahil hindi talaga natin alam kung sino yung tama, mahirap din magsalita. Amen po ba? Saan ba tayong faction? Okay? Cayetano or Win? So, pwedeng pag-usapan, pero hindi dapat pag-awayan. Amen? Amen. Because in the first place, hindi natin alam. At unless, kabilang tayo sa nag-iimbestiga. But, all we have to do is keep praying for our nation. Pero ang isang ina-emphasize natin to, being immovable, being true, doon sa idea o doon sa prinsipyo na pinaniniwalaan mo noon, at kahit na anumang mangyari ngayon, yun pa rin yung paninindigan mo. Dahil yun yung pinaniniwalaan mong totoo noon. Tayo na may mga pinaniniwalaan na alam natin totoo, but we came to realize na mali pala yun. At nung nakilala natin si Jesus Christ, siya lamang yung totoo. Amen? He is the truth and the light. Amen? Okay, yan ang ating Panginoong Jesus. At kung totoo yung pinaniniwalaan natin patungkol kay Jesus Christ, dapat hindi tayo magbabago ng desisyon regardless of the pressure na nararanasan natin sa paligid natin. Amen? Hindi tayo magbabago ng pananampalataya. Pwede natin sabihin, alam ko na yung pinaniniwalaan kong tama sa harap ng Diyos. Yan ay yung pagiging totoo ni Jesus Christ sa buhay ko. Amen po. Praise God. Kung tinanggap pa natin si Jesus Christ as Lord personal Savior ng buhay natin, naranasan natin yung pagiging totoo niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise God. Okay. Dito po sa passage na to, challenge si Paul yung mga believers, no? Okay. Having the integrity is to remain authentic. Living out your faith without giving in to doubt of cultural pressure. Dahil doon sa current nga, grabe yung pressure ng environment. Okay? Sa lugar po na ito, kaya nga meron pang ginamit dito, the example na parang yung chameleon hunyamo, na kapag kung sino yung kasama niya, yun yung nagiging kulay niya. Alam natin yung chameleon, no? Pagka ano ba yun? Yung animal na yan, dumapo sa isang puno at yung puno pink, nagiging pink din. Okay? Pag dumapo sa green, nagiging green din yung puno na yon. Kaya, ang encouragement ni Paul dito, maging steadfast kayo at immovable. Maging totoo tayo sa kung ano yung pinaniniwalaan natin at huwag magpa-pressure sa kung ano yung maling takbo ng nangyayari sa paligid. Amen po. Praise God. Kaya number one, okay, yung pagiging true ng isang mananampalataya that reflects yung kanyang integrity, nakikita yan sa kanyang authenticity. Sabihin nga po natin yung word na authenticity. Yan, authenticity, being true to who you are in Christ. Amen. So alam ko po yung pagiging authentic, medyo mahirap yang i-identify. Kaya wala tayo sa position para sabihin sa tao na ay hindi authentic ang pananampalataya nito. Hindi totoo na Kristiyano ito. Meron na bang nagsabi sa atin na ikaw hindi ka naman talaga totoo bilang Kristiyano eh. Diba? O mamaya, baka ka tayo nagsabi nun. Mahirap po magsalita. Yes. Okay, mahirap magsalita. Kaya hindi po ini-encourage na pansinin natin lagi yung pagiging Kristiyano ng ibang tao, kundi pansinin natin kung ano yung buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Amen? Yes. So, as a church, let's continue to create a culture na instead na makita yung buhay ng ibang Kristiyano, let's continue to evaluate yung buhay natin para tayo ay makarealize kung totoo ba ako. Amen. Yes. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ang topic ko. Yung sarili ko. Amen? Ang pinag-uusapan dito, baka hindi ikaw, baka ako yun. Amen? Amen. Praise God. God's ultimate truth and being honest and genuine in one's love for others. Yun po yung karakter ng Panginoong Diyos natin, no? Okay. So, being true means living out their faith with sincerity and walking in truth.
Okay? Walking in integrity, with integrity in daily life. Meron po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi ko kanina, mas mabuti siguro pag-usapan natin yung kanya-kanya nating mga sarili kaysa pag-usapin natin yung ibang tao. Kasi ang tinitignan natin ay hindi kung gaano katotoo itong mananampalatayang ito, kundi gaano ako katotoo. Amen? Handa na po ba tayo? Amen. Yun yung pagiging authentic. Praise God. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi niyo dito, examine others. Yung ba sabi doon? Examine others. Examine your Christian mother, Christian wife, Christian husband. Examine your brothers. Hindi po yata sinabi doon ng Bible na examine them. Kundi sinabi ng Bible, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test your parent, test your child, test your partner, if they are really a Christian or believers. Hindi po sinabi gano'n. Sabi ng Bible, test yourselves. Sabi mo sa katabi mo, talagang huwag ka mag-alala kapatid. Ako ito. Sabi mo sa kanya. Amen? Do you not know? Ano na naman nasabi dito? Yourselves. That Jesus Christ is in you. Unless indeed you are disqualified or counterfeit Christian na tinatawag. See? Si Paul dito, inaakusahan siya ng mga taga-Korinto na apostle ba talaga itong taong ito? Bakit siya nagsasuffer? Bakit siya napipersecute? Bakit nangyayari sa kanya to? So, hindi dinepend ni Paul yung sarili niya. At hindi niya sinabi, hindi, apostle ako. Nagbibuild nga ako, nagpapahiner ako ng church. Hindi niya sinabi. Kundi binalikan niya etong mga Kristiyano na nagsasabi na sila ay Kristiyano at ang sabi niya, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you unless in them? Okay? You are disqualified. So ito yung tinatawag ni Paul na authenticity test. Amen. Sabihin ka natin, authenticity test. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Hindi siya yon. Amen? Tayo yun mismo. Yes. Praise God. Amen. Number 1, makita natin dito, ang sagot ni Paul, examine yourselves. Yung word na examine, ibig sabihin, scrutinize natin yung ating mga sarili. Ibig sabihin, i-evaluate natin yung ating mga sarili. Okay, i-test natin yung quality ng ating pananampalataya. Amen. I-test natin yung mentally, yung mental, yung emotional, and yung purity ng ating pagiging Kristiyano. Praise God. Okay, so sa madaling sabi, magkaroon tayo ng health check-up ngayon. Hindi siya physical check-up, kundi spiritual check-up. Amen. Yun yung sinasabi ni Paul dito na examine yourselves. Okay? So we have to ask ourselves at tanungin natin sandali, Lord, Jesus, ikaw ba ay Savior ko? Walang duda doon. Amen? Pero ang tanong, Lord, Jesus Christ, ikaw ba ay Lord ko? Ikaw ba ay Master ko? O kaya, Jesus Christ, ikaw ba ang hari ng puso ko? O ako pa rin ang nasusunod sa mga bagay na gusto ko? Amen. That is how we test ourselves. That is how we evaluate ourselves. Lord, bakit ko ba ginagawa ang bagay na ito? Tama ba yung motibo ko? To glorify your name? O para lang masabi na ginawa ko yung bagay na to? Amen. So, yan yung po yung sinasabi na examine yourselves. At yung pangalawa, sabi niya dito, test yourselves. Okay? So, pinapakita nito na yung character ng isang tao ay lumalabas sa kanyang action. Amen po. That is how we test ourselves.
Sa inyo, may mga nag-exam ba dito na hindi kayo nag-review pero perfect kayo? Nung examination, nung test? Pwede, no? Pero paano nangyari yun? Halimbawa, paano nangyari, Kuya, Quintin? Halimbawa, paano nangyari yun? Di ba? I don't know. Hindi ka naman nag-review, hindi mo nga naintindihan yung lesson, pero perfect ka sa exam pagdating ng test. Okay, na-realize mo na wala naman pala talaga sa akin yung mga sinugot ko na yun. Kundi, yun ay kinodi ko at kinopya ko. So, hindi yun yung talagang ikaw yung lumabas doon sa exam. Nakuha na po natin yung point. Amen. But as we test ourselves, ibig sabihin, maging totoo tayo na kung ano yung sa loob natin, nasa sarili natin, yun yung resulta na makikita ng mga tao sa paligid po natin. Praise God. Amen po. Okay, katulad nung sinabi ni Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, ibig sabihin, natetest yung totoong karakter ng tao sa pamagitan ng kanyang buhay o ng kanyang action. Praise God. Parang ayaw niyong pag-usapan to. Sige, mag-closing prayer na tayo. Okay. Sabi rito, yung pangatlo, Jesus Christ is in you. Okay? Ibig sabihin, isa pang identification of authenticity ng isang tao bilang Kristiyano, ang sabi, Jesus Christ is in you. Ibig sabihin, the character and the nature of Jesus Christ nagre-reflect sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Na katulad ni Paul, nasabi niya doon, imitate me as I imitate Christ. Kasi I'm professing that Jesus Christ is in me, but the life that I have ay malayo kay Jesus Christ. So, hindi pwede. Walang authenticity kapag gano'n. Amen? Yeah. Kaya napaka-importante na tayong lahat, hindi pa man tayo masasabi na talagang yung nature ni Jesus Christ ay nasa atin, pero at least meron tayong desire na maging katulad ni Kristo. Yes. Amen po. Praise God. Hindi natin kino-condemn, no? Na tayo may mga weaknesses, may mga shortcomings, may mga kapalpakan, parang ang layo ko pa sa pagiging kamukha ni Kristo. Yes. Hindi yun ang problema, kapatid. Yung desire na maging katulad ni Kristo. Ibig sabihin, wala pa man tayo doon, pero yung desire natin to be like Christ ay dapat nandoon sa ating mga puso. Amen? At kung yan yung desire natin, tama yung desire na yan, ibibigay yan ng Panginoong Diyos sa atin. Amen po? Tutulungan niya tayo na mangyari yan sa atin. Kaya nga, we should evaluate. As a Christian, my desire is to be like Christ. To be like Jesus. What would Jesus do? Okay? Remember, yung lagi kong ini-example na kung gusto natin, yung tawaging disciple is someone who wants to become who the rabbi is. Pag disciple tayo, yung disciple, wala siyang ibang desire, kundi maging katulad ng kanyang rabbi. Amen. That is talmidim. Disciple. At ganun po tayong lahat. Praise God. At alam nyo, nakaka-excite yun. Hindi ko alam, pero nakaka-excite. Dahil alam natin, yung paglilingkod natin at ginagawa natin para sa Panginoon, merong tamang direction, meron tayong goal. Amen. To be like Christ. Hindi lamang para makapunta sa langit. Praise God. Amen po. Amen. Amen. Yan. If Christ is truly present, their lives will reflect His nature. Yung isa dito, authenticity test, unless indeed you fail the test. This is a warning. Ito ay napaka-striktong warning sa mga mananampalataya. Yung counterfeit Christian, na minsan we are professing that we are Christian and yet parang ang hirap makita sa buhay natin. So napaka-importante po yung authenticity. Because that reflects yung integrity natin bilang totoong mananampalataya. Amen. So that is number 1. Praise God.
Number 2, bilisan na natin, yung tinatawag na transparency. Ayan, living an open book. Praise God. Harapin mo yung katabi mo. Amen? Kanina, inintindi natin, in-evaluate natin kung sino tayo sa harap ng Panginoong Diyos talaga, no? Ngayon naman, i-evaluate natin yung sarili natin. Okay? At hindi lingid ito sa mga nakikita ng mga tao sa atin. Amen. Yan yung sinabing, pag sinabing transparency, living an open book. Alam nyo, napaka-essential tong teaching na ito kay Paul. Kasi, yung pagiging transparent ni Paul, okay, nagre-reflect yan ng integrity niya na kailangan niya sa ministry. Si Jesus Christ, lagi kong sinasabi to, when He ministered to the people, walang microphone, but the people gathered. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung boses ni Jesus Christ, pero ang daming taong nakikinig sa Kanya. Bakit? Kasi yung ginagawa ni Jesus Christ, yung character niya, yun yung nagpapataba sa puso ng mga tao na nakikita nila kung sino siya at hindi mahirap para sa mga tao na pakinggan yung tinuturo ni Jesus Christ. Amen. Kapag napapataba pala yung puso ng mga tao sa pamamagitan ng nakikita nila sa buhay natin, mas madaling makapag-minister. Amen? Yes. At maging instrumento ng pagpapala sa ibang tao. Praise God. Yes. Kaya, napaka-essential to, napaka-importante yung transparency ito kay Paul. In 2 Corinthians chapter 8 verse 21, sabi niya dito, providing honorable things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Amen. Okay? So, I give honor to God sa harap ng Panginoong Diyos, pero dapat honorable din sa harap ng tao yung buhay ko. Amen? That is transparency. Dahil may mga pagkakataon na kung sino tayo sa harap ng Panginoong Diyos at sa harap ng tao, magkaiba. Okay? Although wala tayong may tatago sa Panginoong Diyos, halimbawa, pag meron tayong hindi magandang ugali, hindi man makita ng ibang tao, nakikita ng Panginoong Diyos. Pero pwede nating dayain yon pagkakaharap natin yung ibang tao. Pero doon, walang transparency. And that would not reflect yung totoong integrity ng isang tao. Amen. Amen. Praise God. Medyo, nguyain lang natin ang konti kasi medyo matigas itong meat na to. Okay, pero alam ko na makakatulong to because we are creating culture as a Christian. Amen. Hindi man tayo lahat agad-agad maiintindihan at maunawaan, but we really pray that each one of us na mas maging effective sa buhay natin bilang mananampalataya, and this topic helps us yung pagiging steadfast at pagiging totoo natin, immovable natin. Amen. Kung napapansin natin yung devotion ni Sister Jess, she keep sharing about integrity. Okay? So, the integrity of David, pwede natin balikan yun para maunawaan natin. At yung integrity ni David, nagre-reflect yung integrity ni David sa pagiging transparent niya. Of course, nung nag-commit siya ng adultery, walang nakaalam ng lahat. Pero may collateral damage yun. Okay, when he was rebuked by Prophet Nathan, wala na siyang maitago. And in fact, he suffered doon sa consequence ng maling desisyon na ginawa niya. But the Bible tells us that David is a man of integrity. He is a man after God's own heart. Hindi naman perfecto si David. Mayroon siyang pagkakamali, pero ang katangian na meron si David ay naging transparent siya. Paano natin makikita that David is transparent? That prove his integrity o yung pagiging totoo niya hindi lang sa harap ng tao, kundi sa harap ng Panginoong Diyos. Number one, makikita natin that he admitted his faults without making excuses. Amen. That's David. Praise God.
Hindi siya perfect. Pero nung nirebuke siya, inadmit niya na meron siyang pagkakamali. Meron siyang pagkukulang. Meron siyang dapat na ihingi ng tawad. Amen. Okay? Napakatinding kasalanan yung ginawa ni David. Adultery and murder. Matindi yun. Well, yung kasalanan ni David, mas patindi pa sa kasalanan probably na nagawa natin sa nakaraan. Hello? Amen. Grabe naman si David. Ako nga, wala pa sa level na yun eh. Di ba? Pero ang problema sa atin minsan, maliit nga sa tingin natin, yung nagagawa natin pagkakamali, pero ang problema, ayaw natin, umamin. Kaya wala sa laki, wala sa liit. Yes. Sabi mo sa katabi ko, nasa pag-amin yan. Nasa pag-amin. Amen yan. Praise God. Ng pagkakamali at nandun yan. Okay? Sa hindi paggawaan, nandun yan sa hindi aalibay o pag-i-excuse without making excuses. Yes, amen. Usually kasi pagka tayo nagkamali, hindi agad ang response ay mag-sorry sa Panginoon at i-admit na may kailangan i-correct. Pag nagkamali, minsan, hahanap ng mga tao na sisihin kung bakit siya nagkamali. Right. Amen? So, we have to be careful. So, nakita natin kung paano naging transparent si David. Pangalawa, he did not wear a mask. Diba? Nung nagkamali si David, halatang halata. Alam ng bayan ng Israel. Okay? So, people of integrity live the same way in private. Amen? As they do in public. Praise God. David was completely transparent about his human struggles and spiritual failures. Ay, nakakahiyang malaman ng ibang tao yung pagkakamali ko. O kaya, of course, hindi naman natin sinasabi na dapat malaman lahat ng tao yung pagkakamali mo, pero at least meron tayong accountability. Yes. May nakakakilala na trusted person kung sino talaga tayo at ano yung pagkatao natin. Kaya kung nahihirapan tayong umamin sa lahat na hindi naman talaga natin ini-encourage, baka merong iba na kung saan-saan lang dalhin kung ano yung inaamin natin, we have to find a trusted person Yes. na maging accountable sa atin. Amen. At maging accountable tayo sa Kanya. Na alam natin na kapag meron tayong ginagawang hindi tama, isi-share mo. Alam mo, meron ako nagawang kapalpakan. Okay? So, at least, kahit na anong sabihin natin, merong tao na nakakakilala ng pagkatao natin. At kapag alam mo na may nakakakilala kung sino ka talaga, okay, magkakaroon ka ng desire na mas maging totoo para ayusin ang ating mga sarili. Amen! Kasi pag walang nakakakilala at nakakaalam ng buong pagkatao natin, pwede tayong magsuot ng mask. Amen? Sabi mo sa katabi mo, we need accountability. Amen. Praise God. Proverbs chapter 10 verse 9. I shared this sa devotion. He who walks with integrity walks securely. See? Minsan, ang alam natin, secure tayo dahil walang nakakaalam ng kung sinong tao tayo. Pero ang totoong secure na tao, okay, may pagkakamali man, pero merong tao na nakakaalam at kung paano siya tinutulungan na itama yung pagkakamali. That's the purpose of accountability. Because in the long run, kapag wala tayong accountability at ang akala natin tama yung ginagawa natin, ang dulo nito mas patinding kapahamakan. Amen? Yun po yung sabi ng Bible. But he who perverts his ways will become known. O kapag tinatago natin, lalong mas malalantad at mas makikilala. Amen? Praise God! You know, the Hebrew word integrity in this passage, ibig sabihin is tongue. Okay, ang ibig sabihin po dito, okay, it means moral innocence or completeness. And having a character that is consistent from the inside and out.
Yan ang ibig sabihin ng integrity. Pagiging consistent natin. Inside and out. Wala tayong dalawang mukha. Tingnan mo yung katabi mo. Isa lang yung mukha na yan. Amen? At kung sino siya sa kanyang kaloob-looban, yan yung nakikita sa labas. Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Okay. Kitang-kita ko ang kaibuturan ng puso mo. Amen? Praise God. Ang sarap yun. Ang sarap ng feeling pag ganon. Mas mai-enjoy natin yung buhay at yung pagiging totoo. Okay? And transparency reflect yung integrity ng isang tao. Ano pa? Yung katangian na meron si David, parang masabi na transparent si David. He practiced, ano yun? True repentance. Kaya nga, we are all encouraged to live a life of repentance. Because our goal is not perfection, but our goal is maturity. Amen. Being complete and mature. Yun ang sabi ng Bible. Praise God. Okay. Si David. Kaya nga, doon sa Psalms 51, makikita natin dito kung paano niya in-express yung kanyang repentance. So, meron ba dito na talagang hindi na nagkakamali? Nagkakamali po tayo, mga kapatid. But we should live a life of repentance. Ibig sabihin na nagkamali tayo, nung nagkamali tayo, repentance, change of mind, or thinking, turning point, balik na tayo. Huwag na nating ipagpatuloy. That is repentance. At sa buhay, habang tayo ay patuloy na lumalago, patuloy tayong natututo, mas marami tayong natututunan. Amen. So, yan yung nagpapakita ng transparency ni David. Ibig sabihin, si David is a role model because he was transparent about his failures and wholly committed to align yung inner na pagkatao niya sa kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Steadfast and true. At yung pagiging totoo, it shows yung integrity ng isang mananampalataya. Ma-identify natin yan dahil doon sa authenticity at transparency na nagre-reflect sa buhay ng isang tao. Amen. Sabi niyo po dito sa Psalms 25 verse 21. Sabi niyo dito, may integrity and uprightness preserve me. For I wait for you. Okay? So, malinaw kay David, actually, etong passage po na ito, attributed ito kay King David. At ang sabi niya, may integrity and uprightness preserve me. Sa other translation, may integrity protect me. Yun ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, yung pagiging totoo pala natin bilang mananampalataya, mas mapoprotektahan yan yung buhay po natin. Yung integrity natin bilang isang Kristiyano, mas mapoprotektahan yan sa mas matinding kapahamakan in the future. Kaya nga, be steadfast and true. It is not just a challenge sa atin, but make it hindi lang isang statement, kundi maging buhay na natin bilang isang mananampalataya. Hindi man ganun kadali. Pero nagpapasalamat tayo, katulad ni King David, na sabi niya dito, for I wait for you. The word wait is to entwine. Dahil alam ni David na kapag namuhay siya sa integrity niya, probably, baka magkandaloko-loko yung kanyang buhay dahil sa mga consequences. Pwede niyang dayain sana. Halimbawa, sa isang trabaho, papasok tayo sa isang trabaho at pagkatapos, doon sa trabaho na yon, kapag hindi tayo gumawa ng isang bagay na hindi, kumbaga parang lumaban lang tayo ng patas, baka hindi ako ma-promote. So, kailangan kong gumawa ng konting hocus-pocus sa harap ng boss ko para ma-promote ako. Di ba? So, pwedeng mangyari yon.
Ala, baka hindi, pag hindi ako ng opya, pag hindi ako ng odiko, baka hindi ako makakapasa. Di ba? Pwede mangyari. Eh, baka hindi na kami kumain pag hindi ako nagnakaw. Pwede mangyari. Pwede mong gawin. Pwede natin gawin. Di ba? So, kaya minsan, nagko-compromise ang isang tao. Bakit? Dahil yung iniisip niyang paraan ay alam niyang solusyon para sila ay masustain, mag-survive, maprotektahan. Hala, kapag hindi ako nagsinungaling, baka makulong ako, o baka naman, pag hindi ako kumampi dito, matuloy yung kaso ko. Okay, maisama ako sa flood control issue. Okay? Walang hugot yun ginagawa lang natin example. Pero may mga pagkakataon na inuunahan natin ang Panginoong Diyos. Pero anong sabi ni David dito? Okay, in-acknowledge niya yung pananatiling tapat, authentic, transparent, yung integrity na meron ako, ito yung pinaniniwalaan ko na magpuprotect sa buhay ko. And I will have, all I have to do is wait for the Lord. Ibig sabihin, entwine myself in the presence of God and keep trusting His way in my life. Amen. Praise God. Kaya po napaka-importante yun. Na kapag yung tipong napapakompromise na tayo at gawin yung isang bagay na hindi tama kasi lahat naman hindi ginagawa yung tama. All you have to do, punta tayo sa presence ng Panginoon. At sabihin natin, Lord, I keep trusting you. Pwedeng ma-promote ang ibang tao, pero sa sarili niyang paraan at hindi magandang paraan, it will not last. Pero pagka in-acknowledge natin yung direction ng Panginoong Diyos and we keep trusting Him, hayaan lang natin si Lord. At kapag siya ang kumilos, naniniwala pa ako yung katagumpayan na pwede nating maranasan. Hindi lang sa mundong ito, kundi mayroong eternal value that bring blessing hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng ibang tao. That protect us hindi lang tayo, kundi maging ang pamilya po natin. Amen po. Praise God. Amen. Tapos na tayo. O sige, tuloy tayo. Wala nag-amen na. Tayo po tayong lahat. Nakita po natin kung ano yung nagagawa ng integrity sa buhay ng isang tao. Moral integrity, acting with honesty, showing the fruit of the Spirit, of course, sa buhay natin, joy, peace, patience, kindness, and interaction with others. Alam niyo yung isang taong tapat. For example natin, the word na tapat, kahit pagbalik-baliktarin mo yun, basahin ko dito sa dulo, ang basa mo pa rin doon, tapat. Di ba? So, tapat. Unahin ko dito, tapat. So, ang mga mananampalataya, magkaguluman ang paligid. Magkaguluman sa trabaho, magkaguluman sa pamilya, magkaguluman sa... Ba't puro gulo, Pastor? Hindi natin may iwasan niya sa mundong ginagalawan natin. Magulo. Magkaguluman sa gobyerno. Pero yung taong tapat at totoo, kahit magkabali-baliktaran, maninindigan niya sa kung ano yung pinaniniwalaan niyang tama. Amen. Because in the long run, kung meron tayong alam na pwedeng mag-sustain sa buhay po natin, walang iba, kundi yung integrity natin, kung sino tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Amen. It's not about perfection. Yung pagiging transparent, sabi ko kanina, ay ito ay isang pag-amin sa buhay natin. Living truthfully is the foundation of integrity, which in turns and reflected through authenticity and transparency. Being genuine and open build trust and proves your character. Praise God. Yung pagiging steadfast and true po, that reflects yung character ng Panginoong Diyos. You know, Jesus Christ, ang Panginoong Diyos napaka-transparent.
wala siyang anumang character na itinago sa atin. Amen? Napaka sarap isipin noon na, Lord, may tinatago ka ba sa amin? Lord, mahal mo ba talaga ako? You know, naging transparent ang Panginoong Diyos doon when He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross. That speak transparency. Yan yung totoong public display of affection. Amen. Yung namatay si Jesus Christ kahit sa napaka-humiliating na paraan. And yet that He chose to die on the cross just to express His love to you and me. Ganyan siya katotoo. Wala siyang tinatagong pagkatao. Yung characteristic, yung nature niya, yung attributes ng ating Panginoong Diyos, pwede po nating maranasan. And that is the challenge to each and every one of us. Can we come before God with a humble heart? Yung meron talagang totoong pag-amin, Lord, gusto kong maging totoo. Help me to examine, to test myself. Help me to evaluate if my ultimate goal is to be like you, Jesus Christ. Lord, help me to be transparent sa buhay ko. Kung meron man akong tinatago na alam kong hindi tama, probably ngayon nag-e-enjoy pa ako dito, pero hindi ko alam, Panginoon, anytime pwede akong mapahamak dahil sa mga bagay na ito na ginagawa ko na hindi tama. Help me, Lord, to admit it and correct, Lord, yung mga pagkakamali na nagawa ko. Direct me to the person na pwede kong pagkatiwalaan at maging accountable po ako sa Kanya. Pwede akong umamin, pwedeng tumulong sa akin. You know, we have our life group leader in this church. I would suggest that if you're comfortable, just share your struggles, your shortcomings. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, alam naman ng ibang tao. Pero ang kailangan lang natin ay umamin sa kanila para tulungan tayo na lumago. And this is my encouragement that would remain private. It's between you and your life group leader. At naniniwala ko they will want to help you grow in your spiritual life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umawit na po tayo. Awitin na po natin yung mga pangako mo, yung inawit natin kanina. Gaya ng sinabi ko kanina, yung pinag-aaralan natin na to, ito po yung character ng ating Panginoong Diyos. Tapat po siya at totoo. And this is also a challenge sa atin. The Lord, tapat din ba ako at totoo na naglilingkod sa inyo? Help me, Father, to have the right motive. Patuloy kang mangusap sa aking puso. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa aking isipan. At patuloy na gawin yung kalooban mo sa aking buhay. Marami akong pagkukulang, marami akong pagkakamali. Pero narito ako ngayong araw po nito at hanggang isuko sa inyo ang lahat. Salamat po, Panginoon. Sa'yo nagmumula
mga pangako mo. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, can we do this? Pwede ba tayo mag-gather na as a life group? Come on, sa mga life group leader dito, pwede po kayong mag-gather, magsama-sama, mga life group members. Can we pray for one another? As we continue singing this song, sige po, life group leader, please gather your life group. Yung mga wala po na life group pa, you can join. Sa mga tatay po, please gather sa mga tatay, sa mga young adult natin. Lahat po. And may I ask the life group leader to please offer a word of prayer and at the same time just pray for one another. Amen. Amen. And thank you, Lord. Kayang sundali ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag ang gabay sa bawat sandali.
You know, church, let's make it our culture. There's a lot of people professing that they are a Christian, and yet nakakalungkot isipin. They tend to compromise. Na para bang yung standard ng Panginoong Diyos patungkol sa kung ano yung tama at totoo, bumaba. And this is a challenge to each and every one of us. Sa mundong ginagalawan natin na pabago-bago, alalahanin natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang pagmamahal minsan hindi nagbago sa ating mga buhay. Siya ay nananatiling nagmamahal at totoo sa kanyang mga pangako. And this is also our prayer as a Christian. Be steadfast and true. Be steadfast and immovable. Because we cannot really be a blessing sa mundong ginagalawan natin if we compromise sa kung ano yung standard ng mundo ito. Magiging ilaw lamang tayo kung tayo ay patuloy na nagliliwanag kahit na tayo ay nasa dilim. Magiging asin lang tayo kung patuloy na magbibigay ng lasa, kung patuloy na magbibigay ng preservation sa kung saan tayo naroon. Let's continue to be steadfast and by God's grace and mercy, katulad ng mga naunang naglingkod sa Kanya. Regardless of the challenges, circumstances na kahit ang buhay nila ay naging kapalit, sa paninindigan nila kung ano yung tama, hindi sila nagbago ng disposisyon at desisyon sa buhay. Nanatiling pinanghawakan ng pangako ng Panginoong Diyos. That our hope is not temporary, but we all have eternal hope in Christ. Father, we thank you for your blessing to each and every one of us. Kung marahil natatakot kami na hindi kami mag-compromise, ay baka may mangyari sa amin at gawin sa amin ng ibang tao. Lord, help us to entwine ourselves in your presence and keep trusting you, Lord, sa anumang bagay na nangyayari sa aming buhay. But help us to continually do what is right before you, that reflects kung sino yung totoong kami sa harap mo. Salamat sa iyong pagpapala. I thank you that there's breakthrough. Hindi lamang sa church na ito, kundi sa buhay ng bawat isa sa amin at sa kanya-kanya po namin mga pamilya. There's breakthrough. Thank you. We ask for your protection, guidance, and favor to each and every one. Protect us always, cover us with your precious blood, and give us wisdom and knowledge. Kung medyo hirap pa kami, Panginoon, sa mensaheng ito, orchestrate, Father, everything for us. At tulungan kami, Panginoon, na maisapabuhay lahat ng napakinggan po namin ngayong araw po dito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ito po ang aming samang-bilangin. May the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of our Father, the never-ending communion and guidance of the Holy Spirit be with each and every one of us. Please be us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen. Amen. Praise God.